Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal na kapatid magulang, unang-una purihin natin si Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng biyaya na kanyang ibinibigay sa atin. At kasama sa mga biyaya na iginawad ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, sa mga oras na ito, alhamdulillah alhamdulillah, ay ang paabutin niya tayo sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Ngayon mga minamahal na kapatid magulang, tayo ay nasa unang gabi ng buwan ng Ramadan. At alhamdulillah, naidaos natin ang unang tarawih. Parang nung mga nakaraan lamang mga minamahal na kapatid magulang, tayo ay humihiling kay Allah subhanahu wa ta'ala, tayo ay nananalangin kay Allah subhanahu wa ta'ala na Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, paabutin mo po kami sa buwan ng Ramadan. Subalit alhamdulillah, ngayon ibinigay na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo ang iyong hinihiling na paabutin kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Kaya naman mga minamahal na kapatid magulang, huwag natin sasayangin ang mga minuto, oras, segundo na bawat lumilipas sa mga oras na ito, sa mga araw dito sa buwan ng Ramadan, sapagkat kung ating iisipin, marami sa ating mga kakilala noon na sila ay nagdudua na Allahumma balighna Ramadan, ya Allah paabutin mo po kami sa buwan ng Ramadan. Subalit iginawad o ipinagkaloob ni Allah subhanahu wa ta'ala, itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila makaabot sa buwan ng Ramadan. Subalit ikaw, ang punto natin dito, na ikaw na pinaabot ni Allah subhanahu wa ta'ala sa buwan ng Ramadan upang maidaos ang mga pagsamba, upang magkaroon ka ulit ng panibagong pagkakataon, upang humingi ng tawad kay Allah subhanahu wa ta'ala, upang baguhin ang sarili mo. Pero of course, ang pagbabago, ito naman ay nasa lahat ng pagkakataon. Pero ang paabutin ka ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyayang buwan ng Ramadan, isa ito sa napakalaking biyaya na ibinibigay niya sa kanyang mga alipin. At hindi ito lahat iginagawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Katulad ng sinabi ko, mayroong mga tao na nagdudua na Allahumma balighna Ramadan, subalit itinakda ni Allah subhanahu wa ta'ala na hindi sila paabutin. Ngayong ikaw ay nandito, ipakita mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw ay deserving na makaabot sa mabiyayang buwan na ito. Gawin mo ang lahat ng ibada, bawat segundo huwag mong palipasin na hindi ka nakakagawa ng kabutihan, hindi ka nakaka-benepisyo sa mga oras na dumadaloy. At insyaallah ta'ala, mga minamahal na kapatid magulang, ako ay nalulugod, ako ay masaya, no, na kung saan meron tayong programa na gagawin sa mabiyayang buwan ng Ramadan na ito. No, mga minamahal na kapatid magulang. Insyaallah, aking inaanunsyo na kung luluobin ni Allah subhanahu wa ta'ala, na tayo ay magkakaroon ng Sahaba series sa buwan ng Ramadan na ito. Tayo ay gagawa sa abot ng ating makakaya ng mga kwento o talambuhay, let's say kwento na lamang ng patungkol sa mga Sahaba. Itong video na ito ay introduction, panimula para sa series na ating gagawin at marami tayong makikilalang mga Sahaba sa yugto ng ating mga video na i-upload sa mga oras na ito. So inshallah subhanahu wa ta'ala, mga minamahal na kapatid, no, napakahalaga na makilala natin ang mga Sahaba. Ito ay hindi basta lamang mga Sahaba na tao na kapag narinig natin ang kanilang mga kwento ay walang magiging epekto sa atin. Hindi. Kapag narinig natin ang mga kwento ng mga Sahaba, subhanallah, ito yung nagiging gasolina natin ng mga minamahal na kapatid magulang. At kabaliktaran naman, nakakalungkot mga minamahal na kapatid magulang, sa mga panahon natin ngayon, at ito rin yung nakita kong isang dahilan na kung saan marapat at dapat tayong makagawa ng mga videos about sa mga Sahaba, about sa mga kwento ng ating mga propeta, no, alayhim salam, na kung saan sa panahon natin ngayon, ang mga kabataan, kahit hindi kabataan, kapag tinanong mo sila patungkol sa mga Sahaba, sino si Abdurrahman bin Auf, sino si Umar bin al-Khattab, sino si Abu Ubaidah,
Kapag dinanong mo sila patungkol sa mga sahaba, patungkol sa mga nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi nila kilala. Sino ito? Sino ito? Pero pagdating mga minamahal na kapatid magulang sa pananampalatayang Islam, tanungin mo kung sino yung basketball player na ito. Tanungin mo kung sino yung basketball player na ito. Kilala agad LeBron James, Kyrie Irving. Lahat ng personalidad na nakikita mo sa telebisyon, kilala nila. Ultimo edad, ultimo kung saan nakatira, mga artista, kilalang kilala ito ng mga kabataan. At hindi lamang mga kabataan, pati na rin ang mga elders, ang mga nakakaedad sa atin. Pag sinasabi natin ng mga sikat na personalidad, alhamdulillah, subhanallah, astaghfirullah, kilala nila. Pero pagdating sa mga sahaba, sino itong sinabihan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng ganito? Sino yung mga tao na nakasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may kwentong ganito, hindi nila alam. Kahit insyaAllah ta'ala, sa mga susunod na araw, tayo ay kukuha ng mga pahapyaw na kwento at ipapakilala natin sa bawat isa ang mga sahaba. Unang tanong natin, sino nga ba ang mga sahaba? Mahalaga na malaman natin kung sino ang mga sahabi, na kung saan maaari kwento tayo ng kwento ang mga sahaba, yung pala hindi naiintindihan o marami sa atin ang kailangan pa ng mas konting paliwanag patungkol sa kung sino nga ba ang mga sahaba. Ang sahaba, sa mas maikling paliwanag, ito yung mga naging kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, companions, na kung saan mga nag-Muslim naniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kaisahan ni Allah subhanahu wa ta'ala hanggang sa datnan sila ng kamatayan at nakasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung mga sahaba, no? Yung mga sahaba na kung saan nasaksihan nila ang history, ang kasaysayan ng Islam kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na witness nila, nasaksihan nila ang mga paghihirap at nalagpasan nila ang mga pagsubok na ibinigay ni Allah subhanahu wa ta'ala kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sila yung mga sahaba, mga minamahal na kapatid magulang. Ngayon, ano naman ba ang kaimportantihan, kahalagahan ng sahaba? No? Ano nga ba? Ito yung sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Muhammadur Rasulullah walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana ila akhir ayah. Mga minamahal na kapatid magulang, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, Muhammadur Rasulullah, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walladhina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffar. At ang mga tagasunod niya, ang nakasaad dito, those who follow him, ang mga tagasunod niya, ay para bang nagiging masidhi, matindi, pagdating sa mga disbelievers, pagdating sa mga kuffar, disbelievers. At kapag naman pagdating sa mga sahaba, sa mga kasamahan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanilang bawat isa, sila ay compassionate, no? Sila ay may ruhama, no? Sila ay mayroong kalumanayan, kahabagan sa bawat isa sa kanila. At sila ay makikita mo na kung saan sila ay mga nagsusujud, nagruruko, na kung saan sila ay humihingi ng kahabagan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kapatawaran mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. At sa madaling salita, makikita mo daw ika sa kanila na sila ay merong tanda ng kanilang pagpapatira pa sa kanilang mga mukha. So maaring dito, so mga minamahal na kapatid magulang, ang aya na ito ay nagtatanda kung gaano katotoo at kabuti ang mga sahaba. At ito ay aya lamang sa Quran na ating nabanggit na kung saan napakahalaga talaga na malaman natin ang kahalagahan o istorya ng mga sahaba. Sapagkat marami tayong aral na makukuha sa kanilang mga istorya, na kung saan aral na magbibigay sa atin ng sigla sa pamumuhay natin dito sa mundong ito, magbibigay ng aral na kung saan makakakuha tayo ng maraming aral sa mga buhay nila. Kung ano yung dapat gawin pagdating sa mga desisyon o pagdating sa mga motivation, tayo ay maraming makukuha sa buhay ng mga sahaba kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lastly, mga minamahal na kapatid magulang, inaanyayahan ko po ang bawat isa
na kung saan samahan niyo po kami sa ating pagtatalakay sa patungkol sa Sahaba series natin. Simpleng pahapyaw na may konting detalye patungkol sa mga Sahaba. Ito ay napakalaking tulong patungkol sa pamumuhay natin dito sa mundong ito. Uulitin ko, kapag sinasabi natin istorya, kwento ng mga Sahaba, hindi ito basta kwento patungkol lamang sa mga normal na tao. Ito ay mga Sahaba, tao na kung saan nakasama ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ulitin ko mga minamahal na kapatid, subaybayan po, samahan niyo po kami sa pagtalakay ng mga istorya patungkol sa mga Sahaba, at inshallah sinisigurado ko po na marami pa po tayong tatalakayin at matututunan sa bawat video na ating tatalakayin sa mga susunod na araw. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Nawain na sa mabuti pong kalagayan ng lahat. Hanggang dito na lamang. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.